Narinig niyo na po ba ang salitang concomitance? Marahil kahit ikaw ay isa pang debotong Katoliko, ay ngayon mo lang narinig ang terminong ito. At marahil, dahil dito, hindi ka tuloy makasagot sa mga tanong at pangungutya ng mga hindi Katoliko kung bakit sa tuwing may banal na misa, ang pare, ang ibinibigay lamang sa mga mananampalataya ay tinapay at hindi alak. Ang ibig bang sabihin to, katawan lamang ng ating Panginoong Kristo ang tinatanggap nating mananampalataya at ang alak ay para lamang sa pare? Mga kapwa ko, Katoliko, makinig po kayo. Dito po pumapasok ang terminong concomitance o ang doctrine of concomitance na pinagtibay ng Konseho ng Trent. Ayon sa ating simbahan, ang dalawa o higit pang mga bagay ay hindi mo mapaghihiwalay kailanman. Ang substansya ng isa ay substansya ng lahat. Kaya pag natanggap mo ang isa, ay tinatanggap mo na rin ang lahat ng bahagi nito. Ang sabi nga ng ating simbahan, kapag natanggap mo ang katawan ng ating Panginoong Kristo, natanggap mo na rin ang kanyang dugo, ang kanyang kaluluwa, at higit sa lahat, ang kanyang pagka-Diyos. At dahil dito, natanggap mo rin ang kanyang kapatawaran at ang alok niyang kaligtasan. Sana po nakadagdag aral, concomitance. Hanggang sa muli, Brother Paul, God bless.